Hello, magandang umaga po. Hindi ko lang matitiis talaga 'to na pupunain nito. Ito ay akin lang ito. Nakita ko yung lumutang na 4 na sabungero na security guard, na 4 sa 6 na kinasuhan ng kidnapping at pagkawala sa mga 34 na sabungero ay natandaan niyo si alias Totoy una nagsalita. Siya pala si Judy Padugal, ano. Ang tawag ng pangalan niya ay si Julie Patidungan na taga Bislig, Surigao City. So, siyang unang nagsalita hanggat siya pinangalanan niya si Atong Ang. Pinangalanan niya rin si Gretchen Barreto. Pinangalanan niya yung senador. Di pa niya sinabi kung sino senador. Pinangalanan niya rin yung iba pa mga congressmen. Mga pulis, hindi pa niya pinangalanan. At marami pa. Pero ang nangyari dito ngayon, lumutang siya. Nagpanggit siya ng pangalan niya na siya si Julie Patidungan. Yan pala, nakita ko sa kanyang wanted photo. Tingnan natin ang wanted photo. Siya ay taga Bislig City, Surigao del Sur. Kababayan ni Pichay at saka kababayan ni Johnny Pimentel na isang congressman. Yan siya. So, tingnan natin. So, yan. Ang malaking litrato, yan sa kaliwa, kanto sa taas. Yan si Julie Patidungan. Siya po yung alias Dundon. Siya po yung si alias Totoy. 45 years old siya noong pinakinunang litratong ito. At ang residence niya po, birthplace niya sa Bislig City, Surigao del Sur. Last known address niya, Barangay Tanggob, Lipa City, Batangas at Barangay Laurel, Taganaan, Surigao del Norte. Itong kasama niya na kinasuhan din ng mga gwardiya ay si Mark Carlo Izabala, 29, bata pa. Taga-Tangob, Lipa City, o sa Batanggenyo ito. Pero hindi rin nag-aksidental, Ilonggo din pala ito. So sa Tugbungan Center, Barangay 2, Poblasyon Hinigaran, Negros Occidental. So Ilonggo ito si Mark Carlo Izabala. Ito naman si Roberto Matiliano Jr., taga Talisay, Negros Occidental, Ilonggo pa rin. So last known address, Santa Maria, Santo Tomas, Batangas. Tapos ito naman si John R. Consolacion, 33 years old, Kabangkalan, Negros Occidental, Ilonggo rin. Tapos si Virgilio Bayog, birthplace niya, Bantayan, Cebu. Cebuano ito. Pero nakatira din sa Kabangkalan, so Ilonggo rin. So Glir Codilla, last known address si Panaderos, Extension, Santa Ana, Manila. Manila Boy ito. So ang pabuya sa kanabat isa ay 1 million kada isa. So yan po yung mga wanted. So ngayon, ang isa sa kanila dyan ay lumabas. Yan si Julie Patidungan na tinuro niya ngayon si Gretchen Barreto at saka si Atong Ang. Tsaka may pinangalanan din siyang iba na sinasabi may senador pero antay natin ang mga pangalan na binabanggit niya. Next is ang mga maalala natin, mga sinabi ni alias Totoy ay binanggit niya talaga kung paano pinatay. Ang sinabi niya na inutusan siya ni Atong Ang kung sino papatayin at may suspetsahan sila na nagtutupi ng manok ay papatayin. Yan ang kay alias Totoy na si Julie Patidungan binibigay ang pera para ibibigay doon sa mga kumukontrata na magbabaon sa Taal Lake nitong mga taong gusto nilang mawala. Okay, kasama dyan si Richard Locsa ba yun? Sa taga na dinukot mula doon sa San Pablo City, sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna. So ngayon, pagkatapos niya lumabas at nag-anunsyo naman si Atong Ang na magsasampa din siya ng kaso. So nung nag-anunsyo na sasampa siya ng kaso, maya-maya pa natunghayan natin sa balita na lumabas na rin yung 4 pa sa 5 gwardiya na nagtitira maliban kay Julie Patidungan. Yung 4 naman ay nagsasalita ng pa-interview. Kung nagpa-interview, pakinggan nyo sila, yung tono ng panalita nila ay sinisisi nila si alias Totoy na kanilang dating boss sa security agency na 15 years na nakasama ni Atong Ang. So, ibig sabihin po, ang nakita ko yung galawan nitong 4 na security guard ay gumagalaw sila pabor sa
galaw ng mga diskarte ng mga abogado ni Atong Ang. Halatang halata po. O pakinggan ninyo. Pakinggan nyo na maigi. At analisahin ninyo ang lahat. Yan. Lumalalim pa ang misteryo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. 4 na suspect pa ang gusto ng tumestigo ngayon. Pinangalanan na rin nila ang kapwa-akusado at whistleblower na si alias Totoy. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Mga biktima rin po kami. Yan ang pahayag ng 4 na bagong lumulutang na testigo sa missing sabungeros case. Nakita niyo yung naratibo? Mga biktima din kami. Anong ibig sabihin niya kung biktima sila? Biktima sila para magsalita ba kung anong totoo? Ituturo na kung sino nag-utos? Biktima rin ba sila para sabihin na kung saan, alam nila kung saan tinapon yung mga nawawala? Hindi. Iba. Pakinggan natin. Sina Robert Matiliano, John Reconsolacion, Virgilio Bayog at Mark Carlos Zabala. Takot po kami dahil pinagbandaan po kami at sinabihan po kami na umalis na po kami para hindi kami madamay. Sino nagbabanta sa inyo? Pero lumalabas ng inyong salita, ipabor kay Atong Ang eh. Imposible man si Atong babanat sa inyo. Tama ang 4 sa 6 na security personnel ng Manila Arena na nakasuhan 2 taon na ang nakararaan. Ang itinuturo nilang si alias Totoy, ang kanilang boss na si Julie Dondon Patidongan, ang head of security ng Manila Arena, kung saan huling nakita ang ilan sa mga nawawalang sabungero. Kilala niyo naman personal si alias Totoy? Opo, siya po yung head ng security namin po. Julie Aguilar Patidongan po. Big time, mayor, may sariling bodyguard po, may bullet drop, at saka may 2 resort, maraming bahay, at saka apartment po. So, ganun, pinapakita nila na dinidestroy nila yung ginigiba nila ang reputasyon ni alias Totoy. So, ano pang ibig sabihin niyan? Di papabor kay Atong Ang. Gumagalaw na nga ang pera ni Atong dito. So binigyan na naman ng pera mga ito. January 2023, nang mag-issue ng arrest warrant ang isang korte laban kina alias Totoy dahil umano sa kidnapping at serious illegal detention ng missing sabungeros. Matapos ang 8 buwan, nahuli ang 6 na suspect pero agad din silang naghain ng petition for bail. Matapos din ng pre-trial sa mababang korte, aprobado ang petition for bail. Dito naduda ako sa judge dito. Binayaran tong judge na to. Kaya kung bakit niya pinalaya niya. Hoy, judge, kung sino man ka, hindi kita kilala kung sino pa, but then, this is a big proof that you were paid. Ang lakas ng ebidensya, tapos payagan mo magpiyansa, anong klase? That was not only a simple error. It was a simple, deliberate act of defying what the law says. If only for you, maybe takot ka lang siguro sa likod niya na nagpapalabas dyan, si Atong Ang. At nakalaya ang 6 na akusado. Dahil ayon sa judge, wala naman umanong personal knowledge ang mga pulis na tumistigo laban sa kanila. Ano ka, judge? Ang daming testigo eh. Iniakyat ito ng piskal sa Court of Appeals at sinabing nag-commit ng grave abuse of discretion ang humatol na judge dahil binaliwala umano nito ang mga ebidensyang ipresenta sa korte. December 2024, nang panigan ng CA ang mga prosecutor at sinabing denied ang petition for bail ng mga akusado. Nitong May 2025, muling naghain ng apela ang mga suspect at iniakyat na ito sa Korte Suprema. Paninindigan ng mga akusado, wala silang kasalanan. Sa Facebook Live ng isang Justin Cruz. Ngayon, kung totoo yung sinasabi ni Boying Rimulya na malakas sa hudikatura, sa Justice sa Supreme Court, ito si Atong Ang, ay yung petition nila sa Supreme Court, baka balik na rin din yung desisyon ng Court of Appeals. Noong June 30, nanawagan ang 4 kay alias Totoy na huwag silang idamay at sabihin na ang katotohanan sa likod ng missing sabungeros. Kaya anong katotohanan? Ano man yung mga sinabi mo, dapat yung totoo lang, boss.
Dahil alam mo naman na biktima din kami, huwag mo na kami idamay. Boss, maawa po kayo sa amin. Hindi naman kayo tinuturo ni Elias Tutoy eh. Bakit maawa sa inyo? Ay, mga Ilonggo na to, talawit, talawan. No? Ang salitang talawit at talawan po sa salitang Ilonggo ay ano sila, mga duwag. Bakit kayo makiusap kay Elias Tutoy na maawa sa inyo? Hindi naman kayo binabanatan ni Elias Tutoy. Si Atong ang naman binabanatan, hindi kayo. So, sino may sugo sa inyo para magpakita sa Billionaire News Channel para magsalita? Okay. Lalo na sa aming pamilya. Panawagan din nila sa gobyerno, bigyan sila ng proteksyon bilang state witness. State witness? Paano state witness? Pabor kay Atong ang sinasabi niyo, paano state witness? Sa pinakahuling pahayag ng DOJ, wala pa raw basihan para gawing state witness ang mga suspect. Kinakailangan pa raw i-evaluate ang kanilang credibility at bigat ng kanilang mga testimonya. Sa kabila nito, si PBBM na mismo ang nag-utos ng isang malalimang investigasyon patungkol sa mga nawawalang sabongero. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Lumalalim pa ang misteryo sa At least nagpasalamat ako kay BBM kasi wala nang ibang makakapagbigay ng solusyon dito kundi si BBM lang. At nakialam siya, I hope so, na hindi lang ito para pang gamitin ng pangsona lang at dapat ito dapat matuloy na ito at makulong na dapat makulong. At huwag na ito ibigay sa ICC kasi kayang-kaya na ba natin dito sa ating bansa na malilitis yan. So, agree ba kayo sa akin o hindi? Nasa inyo na lang yan. Ang aking nakita ko dito, yung 4 na lumabas na preso, ay lumabas para pakana lang ito ni Mr. Atong ang tsaka ni Gretchen Barreto. So, yan lang pong aking masasabi. You maybe have another opinion on that, but my opinion stays. Kasi unang-una, bakit sila magmamakaawa kay Elias Tutoy? Hindi naman sila dinidiin ni Elias Tutoy. Bagkos, sila ay nagmamakaawa na hindi naman sila tinitira. Maawa kayo sa pamilya namin. Ano bang ibig sabihin nun? May ibig sabihin yun. So, ibig sabihin, alam na this. Ha? Hindi mo na kailangan na i-memorize yan. Alam na this. So, yun lang po. Tulungan niyo po ako. Magbigyan niyo po ako ng fund na kailangan ko po 60,000 pesos, 50,000 sa filing fee at saka 10,000 sa deposit fee para sa isasampa ko. Ibabayad ko sa Senate Electoral Tribunal laban kay Erwin Tulfo na petition for quo warranto na ang pakay ay tanggalin siya bilang senador dahil siya ay Amerikano. May passport po siya, may ebidensya tayo, malakas ebidensya natin. Kailangan natin, hayaan natin ang korte magsabi kung karapat-dapat ba siyang umupo ng senador. Okay, hanggang dyan lang po. Basahin ko yung mga comment. Okay, si Jero B. Gilanders, gumagalaw na ang pera ni Atong Ang. Sana mabigyan ng hustisya sa matulungan ni Rimulya. Cassandra Daisy, hustisya o pera ang manalo. Skydance Bentenilla, palusot na lang yan. Jolie Lopez, lamang ang may pera. Cassandra Daisy, pera o hustisya. O ba, panalo ang ating Pilipino? Hay, kawawa naman. Sana naman ay magpakita ng pangil si BBM dyan. Tanging si BBM lamang ang pwedeng sumuwag dyan kay Atong Ang. Gano'n lamang po ang ating gagawin. At kita mo, nanawagan ako kay Ma'am Attorney Lorna Kapunan. Please po, huwag na po kayo sumali sa impeachment court. Masisira lang ang kredibilidad ng impeachment mga prosecutors kung sasama ka ba dyan. Bakit? Kasi abogada ka ni Atong Ang eh. Ganun lang ho, kasimple yan. I'm sorry to say, but it is degrading to the personality of a lawyer who would lawyer for a person who is believed by almost everybody to be a person who is evil. Kaya nga sabi pa nga ni Edmund Burke, it takes good men to do nothing to make evil succeed. Evil triumphs because good men do nothing. Ganun lamang po, simple. Okay? Magandang umaga po sa inyo lahat. At sana huwag niyo kalimutan, tulungan niyo ako sa kay Erwin Tulfo.